Si Beryl ay isang 47 taong gulang na swordsman na nagpapatakbo ng isang maliit na dojo sa isang napakalayo na nayon. Noong bata pa siya, pinangarap niyang maging pinakadakilang swordsman sa buong mundo, ngunit ang mga araw na iyon ay matagal na. Ngayon, tanggap na niya na above average lang siya pagdating sa sword skills niya. Kahit na hindi siya makagawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang swordsman, natuklasan ni Beryl na mayroon siyang talento sa pagtuturo. Ginagamit niya ito upang turuan ang mga mag-aaral ng mga kalapit na nayon, na pinananatiling buhay ang legacy ng kanyang pamilya sa espada. Marami sa kanyang mga mag-aaral ay gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili sa mundo, at salamat dito, siya ay lubos na nasiyahan sa kanyang mabagal na buhay. Ngunit ang kanyang mga magulang ay hindi. Gusto nilang magpakasal siya at bigyan sila ng mga cute na apo para i-spoil, at nagpupumilit si Beryl na ipaliwanag sa kanila na isa siyang single na hindi marunong manligaw ng babae kahit gusto niya. Isang araw, habang kumakain sila ng tanghalian at pinipilit ng mga matatanda si Beryl na makakuha ng asawa, may kumatok sa pinto. Mabilis na binuksan ni Beryl ang pinto para makaiwas sa pagmamaktol ng kanyang mga magulang, ngunit nagulat siya nang makitang nakatayo sa harapan niya ang dati niyang estudyanteng si Alucia. Tinanggap niya ito sa loob, at ipinaalam ni Alucia kay Beryl na kamakailan lamang ay na-promote siya bilang commander ng mga Royal Knight. Humanga si Beryl sa pagkaalam nito, at sinabi sa kanya ni Alucia na bukod sa iba pa niyang tungkulin bilang commander, tinuturuan din niya ang mga knight ng swordsmanship. Sinabi niya na inirerekomenda niya ang pangalan ni Beryl bilang isang espesyal na instructor para sa Royal Knight Order, at tinanggap ng Imperial Family ang kanyang rekomendasyon. Hindi maintindihan ni Beryl kung ano ang nangyayari, ngunit ipinakita sa kanya ni Alucia ang kanyang appointment letter na may selyo ng Imperial Family. Iniisip ni Beryl na ito ay isang uri ng kalokohan, ngunit binasa ng kanyang ama ang liham upang malaman na siya ay seryosong parurusahan kapag tumanggi siya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Alucia kay Beryl na naghihintay ang kanyang karwahe sa labas at makakarating sila sa kabisera sa loob lamang ng isang araw. Hindi pa sigurado si Beryl tungkol dito, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na pumunta sa kabisera at maghanap ng mabuting asawa. Nagbiro pa siya na subukan niyang makipag-date kay Alucia. Habang binabasura ni Beryl ang ideya dahil sa agwat ng edad, ganap na hahayaan siya ni Alucia na manligaw. Sa huli, wala siyang choice kundi ang samahan siya. Biglang nakita ni Beryl na si Alucia ay nasa kanya pa rin ang espada na ibinigay niya sa kanya noong siya ay nagtapos, at sinabi na ang ordinaryong espada na ito ay hindi na nababagay sa commander ng mga Royal Knight. Itinanggi iyon ni Alucia, na sinasabing ito ang tanging espada na gagamitin niya, at iniisip ni Beryl na sinasabi niya ito dahil iginagalang niya ito ng husto bilang kanyang master. Siya naman ay medyo sure na hindi siya fit para maging special instructor. Biglang nagsimulang magsalita si Alucia tungkol sa kung gaano siya kasabik para kay Beryl. Sinabi niya sa kanya na siya ay itinuturing na isang alamat sa mga swordsman, dahil mabilis na naabot ng kanyang mga estudyante ang pinakamataas na antas saan man sila pumunta. Siya ay binansagan na backwater swordmaster, ngunit hindi masyadong gusto ni Alucia ang palayaw. Wala talagang pakialam si Beryl tungkol dito, dahil iniisip niya na hindi siya isang disenteng swordsman, nakalimutan ang pagiging isang swordmaster. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nakarating na sila sa kabisera ng lungsod, at ipinakita ni Alucia si Beryl sa isang inn para sa gabi. Kinaumagahan, dinala niya siya sa kanyang night order at ipinakilala siya bilang kanyang master, na mas malakas kaysa sa kanya. Natarante si Beryl pagkatapos nitong introduksyon na nakakapagpaganda ng hype, ngunit pinapanatili niyang maikli at mapagpakumbaba ang kanyang talumpati. Pagkatapos ng talumpati, sinabi ni Alucia kay Beryl na kailangan niyang turuan ang mga kabalyero tuwing linggo, na siyang day off niya sa dojo ng nayon, kaya hindi ito masyadong mahirap para sa kanya. Maya-maya pa, isa pang babaeng kabalyero ang tumatakbo palapit sa kanila na tumatawag ng Master Beryl, at kinilala niya siya bilang si Coroni, isa sa kanyang pinakamasipag na estudyante. Pinupuri niya ito, sinabi na naging isang mabuting kabalyero, tulad ng palagi niyang pinapangarap, at sinagot ni Coroni na nasa sabik siyang matuto mula sa kanya muli. Pagkatapos nito, umuwi si Beryl, at nagulat siya nang makitang bumisita sa kanya ang isa pa niyang estudyante. Ang lalaki, na nagngangalang Randreed, ay bumangon upang batiin ang kanyang master,
at pagkatapos ay napansin ni Beryl na kasama rin niya ang kanyang asawa at sanggol. Biglang sinabi sa kanya ng ama ni Beryl na hindi na siya kailangan sa nayong ito at hiniling sa kanya na manirahan sa kabisera upang gawin ang kanyang trabaho ng full-time, at higit sa lahat, upang makahanap ng mapapangasawa. Si Beryl ay lubos na natulala dito, ngunit hindi nagtagal ay ipinaliwanag ni Randrid ang sitwasyon sa kanya. Matapos magkaanak, nagpasya silang mag-asawa na lumipat sa isang mapayapang nayon, at huminto rin siya sa kanyang trabaho bilang isang adventurer, kahit na siya ay nasa pinakamataas na ranggo. Idinagdag ng ama ni Beryl na pabor din ito sa kanila dahil alam na alam ni Randrid ang kanilang estilo ng pagtuturo, at habang nagtatrabaho si Beryl sa kabisera, kaya niyang pangasiwaan ang dojo dito. Napagtanto ni Beryl na hindi siya katugma sa tusong katalinuhan ng kanyang ama, at tinanggap niya na hayaang magturo si Randrid sa dojo habang nananatili siya sa kabisera. Kinabukasan, bumalik siya sa kabisera at ikinwento ang buong pangyayari kay Alucia habang naghahanap ng bahay. Iminumungkahi ni Alucia na manatili siya sa kanya, ngunit mabilis na pinabagsak ni Beryl ang ideya at ang kanyang pag-asa na tumalon sa kanya. Upang baguhin ang paksa, iminumungkahi ni Alucia na kumain muna sila ng tanghalian, at pumayag si Beryl. Pero pagkatapos lang, may tumawag sa pangalan ni Alucia, sinisiraan siya dahil may kasama siyang lalaki na dapat ay ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang Knight Commander. Masama ang pakiramdam ni Beryl na tinutuya si Alucia dahil sa kanya, at itinago niya ang kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya na ang babaeng nang insulto sa kanya ay walang isip, kaya hindi nila dapat seryosohin ang kanyang mga salita. Lumayo siya sa taong mapula ang buhok, na patuloy na sumusunod sa kanya ng galit at hinayla pa ang mapa ni Beryl para makita ang mukha nito. Habang ang mga mata ni Beryl ay unang napunta sa kanyang Black Adventure plate, ang taong mapula ang buhok ay natahimik nang makita siya. Sinimulan niya ring tawagin siyang Master, ngunit walang ideya si Beryl kung sino siya. Sinabi sa kanya ng babae na 20 taon na ang nakalipas mula noong huli silang magkita, at kahit hindi niya matandaan ang mukha nito, dapat niyang maalala ang ulilang nagngangalang Sorina na kinuha niya at sinanay sa espada. Biglang naalala ni Beryl ang tungkol sa kanya at napagtanto niyang malaki na ang pinagbago niya. Humihingi ng paumanhin si Sorina sa hindi pag-abot sa kanya ng mas maaga upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang tagumpay, ngunit naiintindihan ni Beryl na nagiging abala ang mga tao kapag sila ay lumaki. Pagkatapos ay nagtanong si Sorina, ano ang ginagawa niya sa isang tulad ni Alucia. Na-offend si Alucia sa tanong na ito at ipinaliwanag niya na si Beryl ang espesyal na instructor ng kanyang Knight Order, at tinutulungan niya itong makahanap ng bahay. Sinabi ni Sorina na mas matutulungan niya ito dahil nagtatrabaho siya bilang isang broker na part-time, at biglang naramdaman ni Beryl na hindi siya dapat pumagitna sa kanilang dalawa. Anyway, tinulungan siya ni Sorina na makahanap ng magandang maupahan, at hiniling ni Beryl sa kanya at ni Alucia na maging mas maayos ang relasyon sa isa't isa. Kinabukasan, inakay siya ni Alucia sa training ground ng Knight Order para masimulan na niya ang kanyang tungkulin. Sinabi niya sa lahat na pumila, ngunit pagkatapos ay humakbang pasulong ang kanyang Vice Commander na si Henblitz at hinamon si Beryl sa isang tunggalian para makita niya kung sapat ba ang kanyang lakas para turuan ang mga Royal Knight. Tinanggap ni Alucia ang hamon ng hindi man lang kumonsulta kay Beryl, at hindi na niya maibabalik ang sinabi nito ngayon habang naghahanda siyang harapin si Henblitz. Ang mga kabalyero ay nagsimulang magchismis tungkol sa kanya, na sinasabi na hindi siya mukhang malakas or sapat na may kasanayan upang turuan sila. Si Beryl ay lubos na sumang-ayon sa kanila, at pagkatapos ay sinabi rin sa kanya ni Henblitz na sa palagay niya ay nagkakamali si Alucia dahil labis niyang nirerespeto ang kanyang master, ngunit itatama niya ang pagkakamaling iyon. Sa pamamagitan nito, si Alucia ay nagbigay ng senyales upang simulan ang tunggalian, at nagpasya si Beryl na magmukhang cool habang siya ay magsusumikap upang iligtas ang reputasyon ng kanyang estudyante. Biglang sumugod si Henblitz sa kanya at sinimulang iindayog ang kanyang espada ng galit na galit. Iniiwasan lang ni Beryl ang kanyang malalakas na pag-atake, ngunit pagkatapos ay pinalihis niya ang direksyon ng kanyang espada sa isang maliit na antas, na iniwan si Henblitz na ganap na walang depensa at nataman ang kanyang baba. Nag-aalala si Beryl na masaktan siya dahil plano niyang huminto, ngunit pareho silang bumalik sa panimulang posisyon upang ipagpatuloy ang tunggalian.
Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Henblitz na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan. Napagtanto ni Beryl na si Henblitz ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ang kanyang mga galaw ay napakadaling basahin at ilihis sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanyang direksyon ng kaunti. Naasar si Henblitz nang ilihis ni Beryl ang kanyang espada, kaya nagpa siya siyang ilabas ang kanyang ultimate move sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot. Gayunpaman, nang siya ay mapunta sa lupa, ang kanyang espada ay hindi tumama, at si Beryl ay nasa likuran na niya, tinapik ang kanyang balikat gamit ang kanyang espada upang angkinan ang tagumpay. Si Henblitz ay ganap na nagulat, ngunit siya ay mabilis na umamin ng pagkatalo at pagkatapos ay naging tagahanga ni Beryl. Tinatrato siya sa hapunan sa isang bar upang humingi ng tawad sa pagiging walang galang niya kanina. Patuloy niyang pinupuri si Beryl at nagtatanong kung paano niya naiwasan ang umiikot na atake niya kanina. Tumugon si Beryl na tumugma lang sa kanyang pag-ikot at ginamit ito sa kanyang kalamangan. Sinabi niya kay Henblitz na kung hindi siya naging mahigpit sa kanyang diskarte, nanalo sana siya sa tunggalian, at talagang nasa sabik ang Vice Commander na malaman ang mga magagandang detalye mula sa kanya sa hinaharap. Di nagtagal pagkatapos nito, sinimulan ni Beryl na seryosong turuan ang mga kabalyero, habang tinuturuan niya ang dalawang kabalyero tungkol sa paggamit ng focus ng kanilang kalaban sa kanilang espada upang magsara sa distansya sa pagitan nila. Huminto ang lahat upang makinig sa kanya, at pakiramdam ni Beryl ay binibigyan nila siya ng hindi kinakailangang atensyon dahil ito ay sentido komon lamang na nakuha niya mula sa kanyang karanasan. Matapos tapusin ang sesyon ng pagtuturo, nagpahinga si Beryl, at inalok siya ni Henblitz ng tuwalya. Naaalala ni Beryl kung gaano katindi ang lalaki noong una nilang laban sa sparring, ngunit salamat dito, nirerespeto siya ng lahat ngayon. Biglang tumakbo si Coroni at nag-aalok na ipakita si Beryl sa paligid ng lungsod kung wala siyang plano para sa araw. Sinabi niya sa kanya na siya ay malaya, at tinanggap ang kanyang alok nang iginiit din ni Henblitz na makita niya ang lungsod. Sa kabilang banda, si Alucia ay naghahatid ng kanyang lingguhang ulat sa mga opisyal ng hari, na medyo interesado sa pagganap ng espesyal na tagapagturo na si Beryl. Tiniyak ni Alucia sa kanila na nalampasan na ni Beryl ang inaasahan ng lahat at pagkatapos ay umalis na siya sa silid. Bigla niyang naisip kung paano niya unang nakilala si Beryl nang lumipat ang kanyang mga magulang sa isang kalapit na nayon at ipinatala siya sa kanyang dojo. Medyo mahiyain si Alucia noon, pero noong una niyang makita si Beryl, akala niya ay mabait at mapagkakatiwalaan itong lalaki. Ang pagsasanay na ginawa niya sa kanya ay medyo kakaiba dahil nakatutok ito sa pagpapalakas at mas mahusay sa kanyang buong katawan. Bagamat hindi niya nakuha ang punto ng pagsasanay noong una, ipinagpatuloy niya ang paggawa nito dahil pinuri siya ni Beryl kahit sa pinakamaliit na bagay na nagawa niyang mabuti, at sa pagtatapos ng taon, ramdam na niya ang pagkakaiba ng kanyang mga kakayahan. Isang araw, nagpa siya si Beryl na makipag-spar sa kanyang dalawang pinakamahuhusay na estudyante, sina Randrid at Alucia, upang subukan ang kanilang pag-unlad. Nang dumating ang pagkakataon ni Alucia, wala siyang makitang pagkakataon sa kinatatayuan ni Beryl, ngunit sa sandaling igalaw nito ng bahagya ang braso nito, sinubukan niyang salakayin siya para lamang matalo sa loob ng isang segundo. Nagulat siya dito, ngunit pinuri siya ni Beryl, sinabi na mayroon siyang magandang instincts dahil nakahanap siya ng tamang oras para salakayin siya. Hindi maintindihan ni Alucia kung ano ang ibig niyang sabihin noon, ngunit hindi nagtagal ay dinala ni Beryl ang kanyang mga estudyante sa ibang paaralan upang ikumpara ang kanilang kakayahan sa mga estudyante doon. Napag-alaman ni Alucia na kaawa-awa ang paninindigan ng kanyang kalaban, at hindi ito nag-effort para maka-score siya ng winning point laban sa kanya. Nanalo rin ang iba sa mga estudyante sa kanilang mga laban, at nang pauwi na sila, tinanong ni Alucia si Beryl kung masyadong malakas ang kanilang dojo. Sumagot lang siya na hindi niya dapat isipin ang tungkol sa panalo at pagkatalo ng sobra, at sa halip ay tumuon sa pag-aaral sa bawat pagkakataon na nakukuha niya. Biglang na-realize ni Alucia na nakalimutan niya ang kanyang hairpin sa dojo at agad siyang tumakbo pabalik para kunin ito. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ng dojo na iyon ay naghihintay na ng isang rematch. Sinabi nila sa kanya na kailangan niyang labanan ang mga ito para maibalik ang kanyang hairpin, ngunit nang tumanggi si Alucia, nagpa siya silang atakihin pa rin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Beryl doon sa tamang oras upang gawin ang pag-atake sa kanyang likod upang iligtas ang kanyang estudyante.
Sinubukan siyang salakayin ng mga estudyante mula sa dojo, ngunit mabilis na kinuha ni Beryl ang espada ng kanilang pinuno at itinulak ang iba papabalik bago pinulot ang hairpin ni Alucia. Nadismaya nito ang talunang lalaki, at kinuha niya ang espada ng kanyang kaibigan upang salakayin si Beryl habang siya ay nakayuko, ngunit dumating doon ang kanyang master at pinigilan siya. Sinubukan ng lalaki na sabihin sa kanyang guro na pinahiya sila ng mga estudyante ni Beryl kanina, kaya gumaganti lang sila, ngunit sinabihan siya ng matalinong lalaki na tumahimik na lang. Sinabi niya sa kanyang mga mag-aaral na natalo sila dahil hindi sila sapat na malakas, at gaano man sila karami sa kanila, hindi nila kayang talunin si Beryl. Pagkatapos ay lumuhad ang lalaki, humihingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang mga estudyante, ngunit sinabi sa kanya ni Beryl na hindi ito malaking bagay. Sa gayon, siya at si Alucia ay bumalik sa bahay, at patuloy siyang nakatitig sa hairpin sa buong oras. Humingi siya ng tawad kay Beryl dahil nasaktan siya dahil sa kanya, ngunit sinabi nito sa kanya na wala iyon. Dapat daw sa simula pa lang ay sumama na siya para makaiwas sa sitwasyon, ngunit ang lahat ng iyon ay mabuti dahil hindi naman siya nasaktan. Biglang umiyak si Alucia sa narinig at dinagtagal pagkatapos nito, nagkaroon ng isa pang sparring match sina Beryl at Alucia, at sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang kanyang diskarte laban sa kanya at nanalo ng 1 puntos. Pareho silang nagulat dito, ngunit tinanggap ni Beryl na wala na siyang maituturo kay Alucia ngayon. Binigyan niya ito ng totoong espada bilang regalo sa pagtatapos niya, at kahit ayaw siyang iwan ni Alucia, tinanggap niya ang desisyon nito. Pagkatapos umalis sa dojo ni Beryl, agad siyang pumunta sa kabisera ng lungsod upang patunayan sa mundo na ang mga kasanayan sa espada ng kanyang master ay ang pinakamahusay. Kumuha siya ng pagsusulit para sumali sa Night Order at natalo agad ang kanyang mga kalaban. Kahit na ang mga taga-suri na sumubok sa kanya ay natalo laban sa kanya dahil nakita ni Alucia na sila ay mas mabagal kaysa kay Beryl. Sumali siya sa Night Order na may buong marka at pagkatapos ay mabilis na pumunta sa tuktok. Sa buong journey niya, napagtanto niya na walang sino man sa buong Night Order ang maihahambing kay Beryl, at nagpasya siyang hindi niya hahayaang sayangin ang kanyang buhay at talento sa kanayunan. Kaya, nang siya ay naging commander ng mga Royal Knight, inirekomenda niya ang kanyang pangalan na maging isang espesyal na tagapagturo at dinala siya sa kabisera. Ngayon, pakiramdam niya sa 10 taon na malayo sa kanya ay lalo itong naging matalas at lumakas. Matapos lumabas sa kanyang nostalgia, pumunta si Alucia sa bulwagan ng pagsasanay at nakita ang mga kabalyero na nagsasanay sa isa't isa. Sinabi sa kanya ni Henblitz ang tungkol sa mga bagay na itinuro ni Beryl sa kanila ngayon, at pagkatapos ay iniulat na dinadala siya ni Coroni sa paglilibot sa lungsod ngayon. Naiinggit si Alucia nang marinig ito dahil gusto niyang ipakita si Beryl sa paligid ng lungsod para makapag-date. Samantala, namamangha si Beryl sa laki ng lungsod nang bigla niyang nakasalubong ang isang mage na nagngangalang Face. Tinatawag niya itong master tulad ng iba, ngunit hindi man lang siya maalala ni Beryl. Nalungkot si Face na hindi niya ito maalala, at pagkatapos lamang niyang ipakita sa kanya ang graduation sword na binigay niya sa kanya, napagtanto ni Beryl na isa rin siya sa mga estudyante niya noon. Sinabi niya na malaki na ang pinagbago niya kaya hindi na niya ito nakilala ngayon, ngunit hindi nasisiyahan si Face sa kanyang sagot. Sumali si Coroni sa pag-uusap at sinabi kay Beryl na si Face ay isa ng makapangyarihang wizard na may magic division ngayon, at nabigla siya dahil hindi niya naaalala ang paggamit nito ng magic. Ginulat siya ni Face sa pamamagitan ng paglikha ng isang bowl ang apoy mula sa manipis na hangin, at humanga si Beryl dahil tanging ang pinaka-talented at masisipag na tao lamang ang maaaring maging wizard. Medyo nalungkot siya na naiwan ni Face ang kanyang husay sa espada, pero proud din siya sa kanya. Pagkatapos, narinig nilang sumigaw ang isang babae habang ninanakaw ng magnanakaw ang kanyang pitaka. Naghahanda sina Beryl at Coroni na hulihin siya, ngunit pinigilan sila ni Face dahil gusto niya mismong harapin ang sitwasyon. Binunot niya ang kanyang espada at pagkatapos ay nilagyan ito ng mahika bago nagpadala ng flying slash patungo sa magnanakaw. Ang magic slash ay nagtali sa mga binti ng magnanakaw, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa, at agad siyang ipinaaresto ni Coroni. Pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi ni Face kay Beryl na ginagamit niya ang mga kasanayan sa espada na itinuro niya sa kanya sa anyo ng kanyang natatanging sword magic, at lalo siyang nakaramdam ng pagmamalaki sa kanya.
Kinabukasan, maagang gumising si Beryl para maglakad sa umaga sa paligid ng lungsod. Nang bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanya mula sa likuran, sa kanyang paglingon ay may nakita siyang isang babaeng kumakausap sa kanya at tinatanong niya siya kung nawawala siya. Nasasaktan ang babae dahil tinatrato siya ni Beryl na parang bata at pagkatapos ay ipinakilala ang sarili bilang si Lucy, ang commander ng Magic Corps kung saan nagtatrabaho si Face. Iniisip pa rin ni Beryl na ang babae ay isang batang babae na naglalaro, kaya lumikha siya ng isang malaking bola ng apoy upang ipakita sa kanya na siya ay hindi bata. Naniwala siya sa wakas pagkatapos niyang makita ang bola ng apoy, at inanyayahan ni Lucy ang sarili na sumama sa kanya sa paglalakad. Sinabi niya kay Beryl na maraming sinabi sa kanya si Face tungkol sa kanya, at napagtanto niya kung gaano siya kalakas at sanay. Mapagpakumbaba si Beryl at sinabing isa lang siyang regular na residente ng bansa, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Lucy. Sa halip, dinala niya siya sa isang bukas na lugar sa gitna ng lungsod at sinabi sa kanya na siya ay nahuhumaling sa mahika at palaging sinusubukang pagbutihin ang sarili. Sumagot si Beryl na naiintindihan niya ito dahil ganoon din ang ginagawa niya sa kanyang pagiging swordsman, ngunit hindi niya napagtanto kung ano ang pinaplano ni Lucy. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang subukan ang kanyang mga kasanayan laban sa isang malakas na kalaban, at pagkatapos ay biglang naglulunsad ng isang pag-atake sa kanyang direksyon. Naiwasan ni Beryl ang pag-atake salamat sa kanyang mabilis na reflexes, at pagkatapos ay bumunot ng kanyang espada dahil napagtanto niyang seryoso si Lucy sa pakikipaglaban sa kanya. Tinanong ni Lucy si Beryl kung ayaw niyang subukan kung gaano siya umunlad laban sa kanya. Tinanong niya kung sa tingin niya ay hindi siya sapat na kalaban para sa kanya, at sumagot si Beryl na siya ang hindi sapat na malakas. Sinabi sa kanya ni Lucy na malalaman nila ito pagkatapos ng laban, at pagkatapos ay pinagsasama ang kanyang mas maliliit na bowl ang apoy sa isang napakalaking bola para ilunsad ito sa kanya. Iniiwasan ni Beryl ang higanteng bola ng apoy sa huling sandali, ngunit hindi siya pinapahinga ni Lucy. Patuloy siyang nagpapaputok ng mga bowl ang apoy sa kanya, at halos hindi napigilan ni Beryl ang lahat ng ito. Kaagad pagkatapos noon, lumikha si Lucy ng matitibay na kristal ng yelo at itinapon ito kay Beryl, ngunit dahil solid ang mga ito, hindi siya nahihirapang hatiin ang mga ito sa kalahati. Nagpa siya si Lucy na bumalik sa paglansad ng mga bowl ang apoy, at si Beryl ay sumugod sa kanya, na naglalayong patumbahin siya ng mabilis. Mapanganib siyang lumapit sa kanya, ngunit bago niya ito matamaan, nagpakawala si Lucy ng apoy mula sa kanyang katawan, na pinilit siyang umatras. Sinabi sa kanya ni Beryl na panloloko kung pinoprotektahan niya ang kanyang sarili sa ganoong paraan, ngunit mas maraming sorpresa si Lucy para sa kanya. Bigla siyang lumikha ng ilang mga lumulutang na bola ng apoy sa likod ni Beryl na humahabol sa kanya kahit saan siya tumakbo. Iniiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake, halos mawala ng balanse ng maraming beses, ngunit humanga si Lucy. Tinanong niya siya kung nakipag-away na ba siya sa isang wizard, at sumagot siya na siya ang una. Pinigilan ni Lucy ang kanyang pag-atake ng apoy nang marinig ito at nagpadala ng isang higanteng bloke ng yelo patungo kay Beryl, na sa halip ay inilihis ito patungo sa kanya. Pinapasingaw lang ito ni Lucy ng apoy, at gamit ang singaw bilang kanyang takip, nagpa siya si Beryl na itama ang huling atake sa kanya. Gayunpaman, handa na si Lucy para doon, at kinuriyent siya sa himpapawid at itinapon siya pabalik. Sinabi niya kay Beryl na siya ay mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan at karapat-dapat siyang makita ang kanyang panghuling pag-atake. Sinimulan niyang tipunin ang kanyang mahika para sa pinakahuling pag-atake, at nang makita ni Beryl na ang espasyo sa kanyang paligid ay nabaluktot, napagtanto niyang matatapos na siya kung matamaan siya ng pag-atake. Sa kabutihang palad, nagbago ang isip ni Lucy sa huling sandali at kinansela ang pag-atake. Kinakabahang tinanong siya ni Beryl kung ano ang mangyayari kung tatamaan siya ng kanyang pinakahuling pag-atake, at sinabi niyang magiging pritong karne siya. Pagkatapos ay pinupuri niya ito, sinasabing malakas talaga siya, at ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit tinitingala siya ni Face. Sumagot si Beryl na hindi siya katugma sa kanya, at kung seryoso siya sa pakikipaglaban, matagal na siyang natalo at nasawi na. Tinatawanan ni Lucy ang kanyang pagpapakumbaba at sinasabi sa kanya na pumunta sa Magic Division kung minsan para mabayaran niya ito sa biglaang pag-atake sa kanya. Natutuwa si Beryl na matanggap ang alok na iyon,
ngunit nang sabihin sa kanya ni Lucy na siya ang magiging kanyang guinea pig upang subukan ang mga bagong atake, agad siyang tumanggi na makipagkita muli sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, sa pagbabalik ni Beryl mula sa pagsasanay sa mga kabalyero, nakasalubong niya si Face, na naghahatid ng mga magic potion sa Night Order. Mayroon din siyang bote ng mamahaling alak para humingi ng tawad sa ginawa ni Lucy. Nagpa siya si Beryl na tanggapin ang bote, at pagkatapos ay dumating doon si Alucia. Umalis si Face, at sinabi ni Alucia kay Beryl na mayroon siyang mahalagang pag-uusapan sa kanya. Sinabi niya sa kanya na inirerekomenda ni Sherneer ang kanyang pangalan na sanayin ang mga bagong adventurer bago nila simulan ang kanilang mga karera, upang hindi sila masawi sa unang pagsalakay sa piitan mismo. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala kay Beryl ng kanyang unang pagsalakay sa piitan, kung saan siya ay pinahirapan ng ilang halimaw at hindi na bumalik. Sinabi sa kanya ni Alucia na walang issue mula sa Night Order kung gusto niyang sumama sa anumang side gig, kaya nagpa siya si Beryl na makipag-usap muna sa Guildmaster. Dinala siya ni Sorina sa opisina ng Guildmaster, ngunit nagulat siya, naroon din si Lucy para sa ilang negosyo. Binati ni Guildmaster Nelson si Beryl, sinabing malaki ang pag-asa niya para sa kanya mula nang sanayin niya ang isang mahusay na adventurer tulad ni Sorina. Maging si Lucy ay nagrekomenda sa kanya para sa trabaho, at napagtanto ni Beryl na hindi siya makakahanap ng paraan upang tanggihan ang trabahong ito ngayon. Gayunpaman, nang dumating doon ang assistant ng Guildmaster at nagsimulang magtanong sa mga kwalifikasyon ni Beryl, nakakita siya ng isang sinag ng pag-asa na makapagliligtas sa kanya mula sa trabaho. Sinabi ng assistant na kahit na pinagkakatiwalaan ni Sorina, Alucia, at Lucy si Beryl, kailangang makita ng guild ang kanyang kakayahan bago siya kunin. Iminungkahi niya na dapat makipag-sparring si Beryl laban kay Sorina upang hatulan nila ang kanyang mga kakayahan, at napagtanto ni Beryl na mas magiging malala pa ito ngayon. Hindi siya makatanggi at pumunta sa training ground. Ang lahat ng mga adventurer ay nagtitipon doon dahil hindi pa nila nakita si Sorina na itinuturing ang sinumang karapat-dapat na makipagduel sa kanya. Gayunpaman, ang naiisip lang ni Sorina ay sa wakas ay nagkakaroon na siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang kakayahan sa kanyang guro. Naaalala niya ang oras na ang kanyang mga magulang ay naglalakbay sa isang kalapit na lungsod upang magbenta ng ilang mga kalakal, ngunit pagkatapos ay inatake sila ng isang halimaw. Itinulak siya ng kanyang ina sa ilog sa ibaba upang siya ay mabuhay, at ang kanyang kapalaran ang nagpatagpo sa kanya kay Beryl. Iniuwi niya siya at tinulungan siyang gumaling sa pisikal, ngunit gulong-gulo ang kanyang isip dahil sa pagkasawi ng kanyang mga magulang. Hindi siya interesado sa anumang bagay, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Beryl na nagsasanay sa kanyang mga indayog. Hiniling niya sa kanya na subukan ito sa kanyang sarili, at sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanyang sarili na nagiging mas interesado sa swordsmanship. Matiyag ang tinuturuan siya ni Beryl, at unti-unti, gumaling na rin si Sorina sa pag-iisip. Napansin ni Beryl na medyo maliksi siya, kaya iminungkahi niyang gumamit siya ng kambal na espada sa halip na isa, at iyon ang naging estilo niya. At isang araw, inampun siya ng isang mayamang pamilya mula sa lungsod, at kinailangan ni Sorina na umalis sa bahay ni Beryl bago pa man siya makapagtapos. Siya ay umalis na may luha sa kanyang mga mata at nagpa siya na maging isang adventurer upang mailigtas niya ang mga tao, at magamit ang mga kasanayang itinuro sa kanya ni Beryl. Ngayon, habang kaharap niya ang kanyang guro pagkatapos ng 20 taon, nakaramdam siya ng nostalgia, at gayon din si Beryl. Nagpa siya siyang ibigay ang lahat para hindi madismaya sa kanya ang kanyang estudyante. Sa pagsisimula pa lang ng laban, tumalon si Sorina ng mataas sa hangin para atakihin siya. Hinaharangan ni Beryl ang kanyang mga paunang pag-atake habang napapaatras, ngunit hindi nagtagal ay nakontrol na niya ang sitwasyon. Nahihirapan pa rin siyang makasabay sa bilis nito, ngunit tuwang-tuwa si Sorina nang makitang hindi niya ito matamaan kahit na seryoso siya. Masaya siya na matutupad niya ang kanyang pangarap na makalaban ng seryoso ang kanyang guro, at ipinagmamalaki rin siya ni Beryl sa hindi niya pagpapabeya sa kanyang pagsasanay kahit na umalis na siya sa kanyang dojo. Napagtanto niya na mas mahusay siya kaysa sa kanya sa bilis, lakas, at tibay, ngunit nakahanap siya ng isang kahinaan sa estilo ng pakikipaglaban nito. Habang si Sorina ay sumusubok na atakihin siya muli, itinusok niya ang kanyang espada sa kanyang armguard at pinalaglag niya ito. Sinubukan ni Sorina na atakihin siya gamit ang isa pa niyang espada,
ngunit wala na siyang depensa ngayon, at madali siyang pinatid ni Beryl. Bumagsak siya sa lupa, at itinutok ni Beryl ang kanyang espada sa kanya, na sinasabi sa kanya na tapos na ang laban. Tuwang-tuwa si Sorina na natalo siya at nagpapasalamat kay Beryl, at nababaliw ang mga tao nang makita ang ganoong mataas na antas ng laban. Sinabi sa kanya ni Sorina na, tulad ng inaasahan niya, hindi pa siya sapat para talunin ang kanyang guro. Sinabi sa kanya ni Beryl na kung nagpatuloy ang laban ng 10 segundo pa, matatalo na sana siya, ngunit napansin niya sa oras na hindi pa rin niya nagagawang eye master ang kaliwang kamay nito. Sa sandaling iyon, dumating din doon si Lucy at ang iba pa, na halatang humanga sa husay ni Beryl. Humihingi ng paumanhin ang assistant sa pagdududa sa kanyang kakayahan, at pagkatapos ay hiniling ng guildmaster sa kanya na simulan ang pagtuturo sa mga bagong adventurer sa pinakamaaga. Doon lang napagtanto ni Beryl na hindi na niya dapat ipinakita ang kanyang kakayahan dahil hindi na niya kayang tanggihan ang trabaho. Kinabukasan, pinamunuan ni Beryl at Sorina ang isang pangkat ng 3 baguhan sa isang baguhan na antas ng piitan. Sa kabila ng kaba, matagumpay na na-explore ng mga baguhan ang piitan at nahuli ang mga goblins na nahanap nila, at hindi nagkakaroon ng pagkakataon si Beryl na magturo sa kanila ng anuman. Nasiyahan siya dito, ngunit habang papunta sila sa labas, sinabi ni Sorina na kakaiba na kakaunti ang mga halimaw sa loob ng piitan. Biglang sumabog ang monster detecting device na dala ng mga adventurer, ngunit hindi nila ito pinansin at tumungo sa labas. Napansin ni Beryl ang presensya ng isang malakas na halimaw sa labas, ngunit hindi siya sapat na mabilis upang alertuhan ang mga baguhan sa oras, at ang isa sa kanila ay inaatake ng isang griffin. Nagmamadaling lumabas sina Beryl at Sorina at nalaman na buhay pa ang newbie sa kabila ng kanyang mga pinsala, ngunit ang mas nakakabahalang balita ay nahaharap sila sa isang lubhang mapanganib na S-rank na halimaw. Isinusumpa ni Beryl ang kanyang swerte sa pagdadala ng napakalakas na halimaw dito sa unang araw ng kanyang trabaho. Tinanong niya si Sorina kung mayroon siyang anumang potion, at sinabi niyang meron. Natutuwa si Beryl na marinig iyon, at naisip niya na habang pinipigilan ni Sorina ang halimaw, maaari niyang gamutin ang nasugatan na newbie. Iniabot nito ang kamay sa kanya, humihingi ng potion, ngunit naisip na lang ni Sorina na pinapaubayan niya itong umatake, kaya ginawa niya iyon at sinabihan si Beryl na sumasang-ayon siya sa kanya, at mas mabuti kung ang isang master na tulad niya ay lalaban sa halimaw. Agad siyang tumakbo palayo upang iligtas ang newbie, at si Beryl ay nataranta. Gayunpaman, wala siyang anumang oras upang alisin ang kalituhan dahil inaatake siya ng griffin, at mabilis niyang naiwasan ito. Nanindigan si Beryl, napagtanto na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang labanan ang halimaw. Ang halimaw ay patuloy na umaatake sa kanya gamit ang mga kuko nito, at si Beryl ay patuloy na napaatras ng unti-unti habang sinusubukan niyang pigilin ang mga hampas nito. Bigla siyang nakahanap ng siwang at tinamaan ang paa ng halimaw, ngunit napakahirap para sa kanyang espada na putulin ito, at napagtanto niya na siya ay magiging sawi na karne kapag tumama sa kanya kahit isang atake. Patuloy siyang tinutulak ng halimaw pabalik, at pagkatapos ay nag-ambala si Beryl nang makita niyang dinala ni Sorina ang nasugatan na lalaki sa kuweba. Tinamaan siya ng halimaw, itinapon siya at nasugatan ang kanyang braso. Nagpa siya si Beryl na baguhin ang kanyang diskarte at sinusugod ang griffin, ngunit bumuga ito ng isang bowl ang apoy na halos tumama sa kanya. Susunod, nagpa siya si Beryl na lapitan ang halimaw mula sa gilid, ngunit tumalikod ito at ginamit ang buntot nito bilang isang mabigat na litigo upang itulak siya pabalik. Gayunpaman, nanindigan si Beryl at pinutol ang buntot ng halimaw, na talagang nagalit ito. Ang halimaw ay bumuga ng isa pang bowl ang apoy sa kanya, at pagkatapos noon, buong lakas itong humarap sa kanya, kinaladkad siya sa kagubatan. Kahit papaano ay nakaakyat si Beryl sa likod ng griffin, ngunit bigla itong umabot sa kalangitan, na nabasag ang sound barrier habang sinusubukan nitong itapon siya sa likod nito. Mahigpit na kumapit si Beryl, at sa huli, ibinalik siya ng halimaw sa panimulang punto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito pinipigilan ang kanyang kapangyarihan. Gumagamit ang griffin ng pagpapalawak ng domain at ginagawang lava ang lupa sa ilalim nito, na pumipilit kay Beryl na umatras. Gayunpaman,
Ang mga kapangyarihan ng Griffin ay umaabot sa kuweba kung saan ang mga newbie adventurers ay kumukuha ng kanlungan, at nakita nila ang kanilang mga sarili na napapaligiran ng isang napakataas na antas ng lava. Habang naririnig ni Beryl ang isang babae na sumisigaw, napagtanto niyang hindi na siya makapaghintay pa. Tumatakbo siya sa lava, inaatake ang Griffin mula sa iba't ibang direksyon upang lituhin ito. Ang Griffin ay nagsimulang maglunsad ng mga bowl ang apoy sa kanya, ngunit ginamit ni Beryl ang pagsabog upang itulak ang kanyang sarili pasulong. Gamit ang sobrang momentum, nagawa niyang tusukin ang mata ng Griffin, ngunit naputol ang kanyang espada sa proseso. Natakot si Beryl na ito na ang katapusan nang bigla niyang makita si Sorina na tumalon mula sa isang bangin at dumiretso sa Griffin. Itinulak niya ang halimaw at, nang hindi nag-aksaya ng sandali, pinutol niya ang ulo nito. Nagpasalamat siya kay Beryl sa pagtulong sa kanya na ibagsak ang isang S-rank na halimaw, at sinabi niya sa kanya na wala man lang siyang ginawa. Pagkatapos ay nagtanong si Beryl tungkol sa kondisyon ng nasugatan na baguhan, at sinabi sa kanya ni Sorina na magiging maayos siya. Pagkatapos nito, pumunta sina Sorina at Beryl sa punong tanggapan ng guild at ipinakita ang patunay ng pagpaslang sa isang S-rank na halimaw sa guildmaster. Hindi siya makapaniwala na nakapaslang sila ng ganitong delikadong halimaw habang pinoprotektahan ang tatlong baguhan, at sinabi ni Sorina na lahat sila ay nakaligtas lamang dahil nandoon si Beryl. Hindi man lang niya masabi sa guildmaster na si Sorina ang nagsagawa ng pagpaslang dahil nagsimulang magpasalamat sa kanya ang guildmaster, at nagtanong kung paano niya ito mababayaran. Nag-aalok siya na gawin siyang isang mataas na ranggo na adventurer kaagad, ngunit agad na tinanggihan ni Beryl ang alok na iyon dahil hindi siya interesado sa panganib ng kanyang buhay araw-araw. Pagkatapos nito, nagpadala ang guild ng isang team para mabawi ang katawan ng Griffin, at pinasalamatan ni Sorina si Beryl sa ginawa niya ngayon. Tumanggi siyang kumuha ng labis na kredito, at sinabing nanalo sila ng walang anumang casualty dahil ginawa niya ang lahat ng tamang desisyon. Kinabukasan, humingi si Beryl ng tulong kay Coroni dahil kailangan niyang maghanap ng bihasang panday upang ayusin ang kanyang espada. Sumama si Alucia dahil sa selos ngunit sinabi niya kay Beryl na tutulungan niya itong pumili ng bago at mas mahusay na espada na akma sa kanyang lakas at kakayahan. Nang makarating sila sa tindahan ng panday, agad na nakilala ni Beryl ang panday bilang si Boulder, isa sa mga dati niyang estudyante. Maging si Boulder ay nagulat nang makita ang kanyang guro pagkatapos ng mahabang panahon, at si Alucia ay nagulat na kahit na ang mga tao na maaaring maklasify bilang mga tiyuhin ay natuto mula kay Beryl. Ipinaliwanag ni Beryl na si Boulder ang kanyang nag-iisang estudyante na mas matanda sa kanya. Gusto niyang gumawa ng mas mahusay na mga espada, kaya sumali siya sa kanyang dojo upang malaman kung paano talaga ginagamit ng isang swordsman ang mga ito. Sinabi sa kanya ni Beryl na natutuwa siyang makita na binuksan niya ang kanyang pangarap na tindahan, at nagpapasalamat si Boulder sa kanya para doon. Pagkatapos ay tinanong niya ang lahat sa kanilang pinunta dito, at hiniling ni Coroni sa kanya na petalasin ang kanyang maikling espada. Tiningnan ito ni Boulder at sinabi sa kanya na ito ay masyadong nasira para ayusin at dapat na lang siyang kumuha ng bago. Nagulat si Alucia dito dahil hindi halos ginagamit ni Coroni ang kanyang maikling espada. Tinanong siya ni Beryl kung ano ang pakiramdam ng espada sa kanyang kamay, at sumagot siya na maganda at magaan ang pakiramdam nito. Parehong naiintindihan ni na Beryl at Boulder na ang isang maikling espada ay hindi tamang piliin para kay Coroni dahil hindi niya nararamdaman ang bigat ng kanyang sandata. Iminungkahi niya na subukan niya ang isang mas malaking espada, at nagustuhan ito ni Coroni, kaya nagpasya siyang bilhin ito. Pagkatapos noon, nagsimulang maghanap si Beryl ng espada na akma sa kanya, at iminumungkahi ni Alucia na kumuha siya ng isang custom-made para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya gusto ang anumang bagay na magarbo. Maya-maya lang, dumating si Sorina sa shop. Gaya ng nakagawian, nagsimula silang magbatuhan ng insulto sa isa't isa ni Alucia, at sinubukan silang pigilan ni Beryl. Tinanong niya si Sorina kung ano ang ginagawa niya dito, at agad niyang inilagay sa mesa ang binti ng Griffin na hinuli nila noong isang araw. Sinabihan si Boulder na gumawa ng mahabang espada para kay Beryl mula rito. Sinabi sa kanya ni Beryl na hindi niya ito matatanggap dahil siya ang nakatalo sa halimaw, ngunit tumanggi si Sorina na makarinag ng anumang loika. Sinabi niya sa kanya na nawala ang kanyang espada dahil sa kanya, kaya kailangan niyang bigyan siya ng bago.
Sinusuportahan din siya ni Boulder, at sa huli, kailangang tanggapin ni Beryl ang espada. Si Boulder ay medyo nasasabik tungkol sa paggawa ng isang espada mula sa bahagi ng isang S-rank na halimaw, at humiling siya kay Beryl ng 1 linggo upang magawa niya ang kanyang makakaya. Walang problema si Beryl dyan, at sinabi niya na oras na para umalis sa shop. Ngunit pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Coroni na sanayin siya na gamitin ng maayos ang malaking espada. Dinala niya siya sa lugar ng pagsasanay at tinuturuan siya kung paano ay ugoy ang espada nang hindi nalulula sa bigat nito. Pagkatapos, tumungo siya sa lokal na bar para uminom. Umalis siya sa bar sa magandang mood, ngunit habang tumatawid siya sa kalye, sinubukan ng isang magnanakaw na nakawin ang kanyang pitaka. Mabilis siyang nahuli ni Beryl sa akto, ngunit pinasabog siya ng magnanakaw ng isang fire spell upang makatakas. Pumunta siya sa hideout ng isang lokal na gang at ibinibigay sa kanila ang lahat ng perang ninakaw niya ngayon. Ang mga gangster ay nadismaya dahil ito ay mas mababa kaysa sa karaniwan, at sila ay nagrereklamo na siya ay palpak. Pero alam ng amo nila na hindi gagawin iyon ng dalaga dahil kailangan niyang kumita ng kanyang sariling pera. Ang babae, na pinangalanang Mayo, ay nananatiling tahimik sa buong pag-uusap na ito, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na nahulog niya ang kanyang pendant, na kinuha ni Beryl. Isang araw, si Beryl ay nakikipag-sparring kay Henblitz upang makita kung gaano siya napabuti at nalaman na siya ay nagiging mas mahusay at mas tuso sa paggamit ng kanyang espada. Gayunpaman, wala pa rin siya sa antas kung saan makakatama siya ng atake kay Beryl, ngunit natutuwa siya sa kanyang pagganap. Nangangako siya na patuloy siyang gagaling, at kahit na ipinagmamalaki ito ni Beryl, napagtanto niya rin na kailangan niyang pagsikapan ang kanyang sarili para maging mas mahusay ang kanyang mga estudyante. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa proseso ng pagsasanay, napunta ang atensyon nila kay Coroni, na nasasanay pa rin sa mahabang espada. Pumupuri si Beryl at sinabihan siyang patuloy na magsikap. Sinabi ni Henblitz na ito ay isang napakahirap na hakbang upang biglang ilipat ang kanyang mga armas mula sa dalawahang talem sa isang mahabang espada. Sumagot si Beryl na ito ang nararapat para sa kanya at magpapalakas sa kanya. Sumagot si Henblitz na gusto niyang lumakas siya sa lalong madaling panahon dahil mayroon silang apurahang bagay. Nagtanong si Beryl tungkol dito at nalaman na ang isang grupo ng mga magnanakaw na tinatawag ang kanilang sarili na Dark Hand of Twilight ay nagsimulang magtrabaho sa kabisera, at sinusubukan ng Royal Knights na imbestigahan sila sa iba pang puwersa. Sinabi ni Henblitz na kapag nahanap na nila ang kanilang hideout, ganap nilang sisirain ang grupo, at sumang-ayon si Beryl sa ideya. Sinabi niya na ang mga kabalyero ay malamang na hindi matatalo kahit na ang kanilang mga numero ay katumbas ng mga magnanakaw, ngunit inirerekomenda niya ang pagkakaroon ng hindi patas na kalamangan upang matiyak na walang mangyayaring mali. Naisip ni Henblitz na interesado si Beryl na tulungan sila at hiniling niya sa kanya na ipaubaya sa kanya ang mahirap na gawain. Pinupunasan lang ni Beryl ang pawis niya dahil muntik na siyang maipit sa pakikipaglaban sa ilang magnanakaw. Bigla niyang inilabas ang pendant ng magnanakaw para hilingin kay Henblitz na hanapin ang may-ari nito, ngunit sa sandaling iyon, pumunta si Coroni doon at tinanong kung plano niyang iregalo ito kay Alucia. Sumama sa kanya si Henblitz at pinuri ang panlasa ni Beryl, ngunit nabigla siya dahil hindi niya alam kung paano magre-react dito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang dalawang estudyante ang kwento ng pakikipagtagpo niya sa babaeng magnanakaw at kung paano siya ginulat nito sa pamamagitan ng paggamit ng mahika, kaya kinailangan niyang palayain ito. Nalilito sina Henblitz at Coroni sa kanyang kwento dahil ang paggamit ng mahika ay isang bihira at mahalagang talento, at sino mang makakagawa nito ay hindi na kailangang magnakaw pa. Iminumungkahi ni Henblitz na marahil ang magnanakaw ay gumagamit ng ilang magic accessories na ninakaw niya noon. Iniba ni Coroni ang topic at tinanong si Beryl kung ano ang gusto niyang gawin sa pendant, at sumagot siya na gusto niya itong ibalik sa may-ari nito dahil baka manako din ito. Sinabihan siya ni Henblitz na ibigay ito sa receptionist sa night order, at ginawa iyon ni Beryl bago umuwi, nakahinga ng maluwag. Ayaw na niyang makisali pa sa kaso, pero bumabagabag pa rin sa kanya ang titig na ibinigay sa kanya ng dalaga kagabi. Sa sandaling iyon, dumaan siya sa isang advertisement board at nagsimulang maghanap ng isang bagay na interesado siya. Biglang may narinig siyang nagbubulungan ng malakas habang may hinahanap. Tinanong siya ni Beryl kung may nawala siya, ngunit ang babae, si Myowi,
ay naiinis na upang maharap ang pagkaabala ng isang estranghero sa kalye. Sinisigawan niya ito na iwan siya, pero nasa mukha na niya si Beryl at nakilala nila ang isa't isa. Inatake siya ni Miowi, sinabihan siyang ibalik ang kanyang kwintas, at nakaramdam ng awkward si Beryl sa lahat ng nakatingin sa kanila. Sinabi niya sa kanya na hindi sila dapat makaakit ng labis na atensyon sa kanilang sarili, at dinala siya sa isang tahimik na kalye kung saan tinanong niya siya kung ninakaw niya ang pendant. Sumagot si Miowi na sa kanya iyon, at naniniwala si Beryl sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ibinigay niya ito sa Night Order bilang nawawalang ari-arian, at nababalisa si Miowi dahil hindi na magiging madali ang pagkuha ng pendant ngayon. Gayunpaman, sagot siya ni Beryl at hiniling niyang sumama sa kanya dahil matutulungan niya itong patunayan na sa kanya ang pendant. Si Miowi ay hindi lubos na nagtitiwala sa kanya, ngunit galit itong sinundan siya. Sinisikap ni Beryl na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya interesado. At nang sabihin niya sa kanya na ihinto ang paggawa ng mga mapanganib na bagay, itinatalikod niya ang kanyang mukha. Pakiramdam ni Beryl ay alam niyang mali ang ginagawa niya, at dahil doon ay mas lalo siyang na-curious sa kwento niya. Hindi nagtagal, nabawi niya ang pendant mula sa Night Order at si Miowi ay naglilibot habang sinusubukan niyang kunin ito mula sa kanyang mga kamay. Sinabihan siya ni Beryl na maghintay, at sa sandaling iyon, dumating doon si Alucia. Isang tingin kay Miowi at naisip niya kaagad na siya ang lihim na anak ni Beryl or kung ano paman, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito ang kaso. Pumunta siya sa kanyang opisina at sinabi sa kanya ang buong kwento. Tinanong ni Alucia si Beryl kung ano ang dapat nilang gawin sa babae, ngunit alam ni Miowi ang kanyang mga karapatan at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring arestuhin maliban kung mahuli siya sa akto. Pagkatapos ay hiniling niya kay Beryl na ibalik ang kanyang pendant, at nang tanungin niya kung hihinto siya sa pagnanakaw kung gagawin niya iyon, tumanggi siya. Sinabi ni Alucia kay Miowi na malaki ang potensyal niya kung magagamit niya ang magic sa kanyang edad, at hiniling niya sa kanya na huwag sayangin ang kanyang talento sa ganito. Hinihikayat din siya ni Beryl na sabihin sa kanila kung nahaharap siya sa anumang problema dahil matutulungan siya ng mga ito. Nagpa siya si Miowi na magkwento sa kanila para maibalik niya ang kanyang pendant. Sinabi niya sa kanila na ang isang lalaki ay nangako na bubuhayin ang kanyang nasawi na kapatid na babae kung binayaran niya ito ng 5 milyong barya, at dahil hindi niya mabilis makuha ang perang iyon sa ibang paraan, siya ay naging isang magnanakaw. Parehong napagtanto ni na Beryl at Alucia na siya ay niloloko ng isang masamang tao, ngunit hindi nila masabi sa kanya ang totoo ng direkta. Umalis muna si Alucia sa silid para sa ilang mahalagang negosyo, at pagkatapos ay napansin ni Beryl na talagang gutom na si Miowi. Bumili siya ng ilang tinapay para sa kanya, at habang kinakagat ni Miowi ang buong tinapay, sinabi niya sa kanya na gusto niya itong makita muli pagkatapos ng kagabi at tadhana na ang nagtagpo sa kanila. Tinitiyak niya sa kanya na matutulungan niya siya at magiging maayos ang mga bagay sa huli, ngunit walang pakialam si Miowi sa kanyang mga salita. Pagkatapos, ibinalik ni Beryl ang kanyang pendant at sinabi sa kanya ni Miowi na aalis na siya ngayon. Gayunpaman, bago siya makalabas ng silid, bumalik si Alucia kasama si Lucy sa kanyang tabi. Si Lucy ay interesado na makita kung si Miowi ay talagang may talento sa mahika, ngunit ang babae ay tumanggi na makipag-usap sa isang taong mukhang mas bata sa kanya. Ipinakita ni Lucy ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsunog sa tasa ng tsaa upang mapainit ito, at natakot si Miowi sa kanya. Pagkatapos ay inutusan siya ni Lucy na mag-enroll sa Magic Academy, ngunit tumanggi si Miowi, sinabi na kailangan niyang kumita ng 5 milyong barya ng mabilis upang mabuhay niya ang kanyang kapatid. Si Lucy ay pumasok sa negosyo at sinabi sa kanya na ang mahika upang ibalik ang mga nasawi na tao ay hindi umiiral. Pakiramdam ni Miowi ay nadudurog ang kanyang mundo nang marinig niya ito at sinubukang makipagtalo, at kahit na si Beryl ay humiling kay Lucy na huminto, ngunit tumugon siya na mas mabuti kung malaman ng babae ang katotohanan bago maging huli ang lahat. Tumanggi si Miowi na maniwala sa kanya at sinabing nakita niyang gumamit ng mahika ang wizard para pansamantalang buhayin ang kanyang kapatid. Sinabi niya na hanggat patuloy siyang nagbabayad ng pera, ang katawan ng kanyang kapatid na babae ay hindi mabubulok, at kapag idineposito niya ang buong halaga, bubuhayin siya ng wizard.
Pagod na si Lucy na ipaliwanag sa babae na ang magic ng muling pagkabuhay ay hindi totoo, kaya hiniling niya sa kanya na ibunyag ang pangalan ng wizard upang maharap niya ito at malaman kung nagsasabi ito ng totoo. Nag-aatubili si Myowi na sabihin sa kanya ang anumang bagay, ngunit nakumbinsi siya ni Lucy na isuko ang pangalan ng wizard sa pamamagitan ng pagsasabi na kung talagang kaya niyang buhayin ang mga nasawi, babayaran niya ang 5 milyong barya mula sa kanyang bulsa. Ipinahayag ni Myowi na tinawag ng lalaki ang kanyang sarili na Twilight, at hiniling ni Lucy sa kanya na dalhin siya sa kanyang hideout. Nagpa siya si Alucia na sumama din dahil maaaring kailanganin ni Lucy ang backup, ngunit tumanggi siyang isama ang mga kabalyero dahil nakakaakit sila ng labis na atensyon. Sa halip, gusto niyang sumama sa kanya si Beryl dahil alam niyang nag-aalala ito sa dalaga. Inakay ni Myowi ang dalawa sa hideout ng gang na tinatawag na Dark Hand of Twilight, at nagulat sila nang makitang hindi ito kalayuan sa pangunahing kalsada. Sa sandaling makarating sila sa gusali, naramdaman ni Beryl na dapat ay nakakuha siya ng isang tunay na espada para sa misyon, ngunit sinabi sa kanya ni Lucy na sa kanyang mga kasanayan, sapat na ang isang kahoy na espada. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto, ngunit sinabi sa kanya ni Myowi na hindi nagbubukas ang gate at kailangan nilang gamitin ang pinto sa likod. Sa kasamaang palad, wala sa mood si Lucy na lumihis at ginamit niya ang kanyang mahika para buksan ang pinto. Ang mga magnanakaw na nagtatago sa loob ay nabigla nang makakita ng mga nanghihimasok, at sinubukan ng isa sa kanila na takutin si Lucy, para lamang mapalipad sa pamamagitan ng kanyang mahika. Sinabi niya sa mga magnanakaw na narito siya upang makipag-usap sa kanilang pinuno at hindi sa mga tagapagpakain sa ibaba. Pagkatapos, naramdaman niyang nasa baba na siya. Nagpasya siyang pumunta at makipag-usap sa kanya at iniwan ang mga magnanakaw sa itaas upang labanan. Inilabas ni Beryl ang kanyang kahoy na espada, at ang mga magnanakaw ay nasaktan dahil sa tingin nila ay minamaliit niya sila. Isinusumpa ng isa sa kanila si Myowi sa pagdadala ng mga kaaway sa kanilang lungga at sinusugod siya, ngunit nakaharang si Beryl at pinatumba siya sa isang hitlang. Habang nagsisimula ang laban sa itaas, narating ni Lucy ang basement kung saan nakaupo ang wizard na nagngangalang Twilight sa ibabaw ng isang kabaong. Hinarap niya siya tungkol sa kanyang mga pag-aangkin na buhayin ang mga sawi, at sumagot si Twilight na hindi niya akalain na ang commander ng Magic Corps ay pupunta sa kanya ng personal. Gumamit kaagad siya ng magic accessory para gumawa ng malaking tipak ng yelo para matrap siya, ngunit agad itong natunaw ni Lucy. Sinabi niya na si Twilight ay may ilang makapangyarihang mga magic item, at nagpasya siyang ipakita sa kanya na mayroon siyang higit pa sa mga ito. Gumagamit siya ng isa pang bracelet para iangat ang lahat sa silid, at napagtanto ni Lucy na ginamit niya ito para ilipat ang bangkay at lokohin si Myowi. Tumawa si Twilight, tinawag si Myowi na isang talunan na napakadaling lokohin. Inatake siya ni Lucy ng bowl ang apoy, pinalihis niya ito gamit ang mahika, at pagkatapos ay tinawag siya ni Lucy na bata dahil sa paggamit ng mga laruan at iniisip na ginagawa siyang tunay na wizard. Na-offend si Twilight dito at nagsimulang mag-charge ng fireball gamit ang kanyang bracelet, ngunit gumamit si Lucy ng isang espesyal na spell para lumipad siya bago pa niya ito maisip. Sa itaas na palapag, pinatumba ni Beryl ang mga magnanakaw ng hindi man lang pinagpapawisan, at kapag tapos na siya, bumalik si Lucy. Tinanong ni Beryl kung ginawa rin niya ang kanyang trabaho, at dinadala niya si Twilight, na nawalan na ng pag-asa na menindagan man lang sa kanya. Hinampes niya siya sa lupa at hiniling sa kanya na sabihin ang totoo kay Myowi kung ayaw niyang matamaan muli ng kanyang mga spell. Sinabi ni Twilight na ang magic ng muling pagkabuhay ay hindi umiiral, habang hinihiling niya kay Lucy na iligtas siya. Nalungkot si Myowi sa pagkumpirma ng katotohanan, at nagpasya si Lucy na iwan siyang mag-isa kasama si Beryl habang nakikipag-ugnayan siya sa Night Order upang arestuhin ang mga magnanakaw. Bumaba sina Beryl at Myowi upang hanapin ang mga kabaong na walang laman, at naramdaman ni Myowi na wala na siyang dahilan para mabuhay. Nagtataka siya kung ano ang magagawa niya ngayon, at sinabi sa kanya ni Beryl na magiging maayos ang lahat at trabaho ng mga nasa hustong gulang na tulad niya na tulungan siyang malaman ito. Di nagtagal, bumalik si Lucy kasama ang mga kabalyero na hinuli ang mga magnanakaw at dinala sila. Sinabi sa kanila ni Lucy na si Twilight ay hindi talaga mukhang boss, kaya sigurado siyang may kumokontrol sa kanya, at hiniling niya kay Alucia na ipagpatuloy ang investigasyon.
Dinala ni na Alucia at Henblitz ang mga magnanakaw pagkatapos iyon, at nagpasya si Lucy na kunin ang kustodiya ni Miowi sa ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-uwi nilang lahat, ang lalaking kumokontrol kay Twilight ay pumunta doon at ginamit ang kanyang mahika para sumabog siya mula sa loob para hindi siya makapagsalita. Bumalik ang lalaki sa kanyang amo, ang Pope, na siyang nasa likod ng mga magnanakaw. Mayroon siyang mga kabaong na puno ng mga bangkay na nakahanay sa simbahan, at sinabi niya sa kanyang alipin na gumawa siya ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapatahimik kay Twilight dahil ngayon ay makakagawa na sila ng isang malaking milagro nang walang nang-iistorbo sa kanila. Kinabukasan, pagkatapos ng pagsasanay ni Beryl sa mga kabalyero, nilapitan siya ni Alucia at bamulong na kailangan nilang mag-usap ng pribado. Dinala niya siya sa kanyang opisina kung saan ibinunyag niya na ang mage na nagngangalang Twilight ay nasawi habang dinadala nila siya sa bilangguan. Natagpuan nila ang mga labi ng isang magic device sa loob niya na naging sanhi ng kanyang pagsabog, at sa kasalukuyan, ang mga kabalyero ay nag-iimbestiga sa bagay na ito sa tulong ng Magic Corps. Nagulat si Beryl dito at nalaman niyang walang alam ang Allipiers ni Twilight kung saan nagpunta ang mga napreserbang katawan. Iniisip ni Beryl na tiyak na kainahinala ito, at ngayon ay natitiyak niyang tama si Lucy nang sinabi nitong may kumokontrol kay Twilight na parang papay. Pagkatapos nito, pumunta si Beryl sa tindahan ni Boulder kasama si Coroni, at ang master na panday ay natapos ng gumawa ng espada para sa kanya gamit ang binti ng Griffin. Humahanga si Beryl sa espada, ngunit iniisip niya na maaaring sobra na ito para sa isang regular na matandang tulad niya. Gayunpaman, pinapahalagahan siya ni Coroni na nagsasabi na ito ay magiging isang perpektong akma para sa kanya at siya ay nasa sabik na makita kung gaano ito gumaganap. Sinabi sa kanya ni Beryl na susubukan nila ito sa sandaling makarating sila sa lugar ng pagsasanay, ngunit paglabas nila sa tindahan, nakita nilang naghihintay si Lucy sa kanila. Sinabi niya kay Beryl na kailangan nilang mag-usap ng pribado, at sinabi niya kay Coroni na ipinagpaliban ang test run ng espada. Dinala ni Lucy si Beryl sa kanyang malaking mansyon at tinanong niya ito tungkol sa update kay Miowi. Sinabi ni Lucy na sa kasalukuyan ay sinusubukan niyang hikayatin siyang sumali sa Magic Academy, ngunit hindi ito isang madaling trabaho. Nang makarating sila sa loob, nakita ni Beryl ang isang hindi pamilyar na mukha at ipinakilala siya ni Lucy bilang si Ibrui, isang pari mula sa simbahan ng Sphin. Alam ni Beryl na ang simbahan ng Sphin ay isang relihiyon na itinatag ng kanilang kalapit na bansa at nagtataka siya kung bakit may pari dito. Sinabi sa kanya ni Lucy na ang lahat ng mga magic tool na mayroon sa kanya kay Twilight ay ginawa sa bansang Sphin, at idinagdag ni Ibrui na ang taong naghatid sa kanila kay Twilight ay si Bishop Ribias. Pinakuha din siya ng obispo ng mga bangkay bilang kapalit ng mga magic item, at ngayon ay malinaw na si Twilight ay nagtatrabaho para sa kanya sa buong panahon. Nalilito si Beryl kung bakit kailangan ng isang obispo ang mga bangkay, at sinabi sa kanya ni Ibrui na ito ay para sa himala ng Sphin. Ipinaliwanag ni Lucy na sa Sphin, tinutukoy nila ang mahika bilang mga himala, at sinabi ni Ibrui na sa maraming mga himala, ang pinakadakila ay ang muling pagkabuhay ng mga sawi. Gayunpaman, ito ay sinasabing ginawa lamang ng kanilang Diyos, at marami ang naniniwala na ito ay isang mito lamang. Sinabi ni Ibrui na sinasaliksik ni Bishop Ribias ang himalang ito gamit ang mga bangkay, ngunit hindi ganoon kadali ang paggawa ng isang bagay para pigilan siya. Sa ngayon, siya ay nasa kaharian na ito, at sinabi ni Lucy na ang Night Order ay nagpadala sa kanya ng mga tawag upang kumilos bilang isang saksi para sa isang kaso bukas. Umaasa siya na mapayapa itong sumunod sa utos dahil kung tatakbo siya sa kanyang bansa, wala silang magagawa tungkol sa kanya nang hindi lumilikha ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Beryl tungkol sa direksyong patungo sa bagay na ito, at pagkatapos ay kinumpirma ni Ibrui ang kanyang mga pagdududa sa pagsasabing kung susubukan ni Ribias na tumakas, siya ang dapat na manghuli sa kanya. Sinabi ni Lucy na kung ang mga kabalyero or ang Magic Corps ay gumawa ng anumang aksyon, maaari itong humantong sa isang internasyonal na insidente, ngunit si Beryl ay karaniwang isang freelancer, kaya maaari niyang arestuhin ang obispo ng walang labis na problema. Sinabi niya sa kanya na si Alucia ay nagbigay din ng thumbs up para sa misyong ito, at napagtanto ni Beryl na wala siyang pagpipilian sa bagay na ito.
Nagsimula siyang mag-isip na kung arestuhin nila si Ribayas, maaaring makuha nila ang katawan ng nakatatandang kapatid na babae ni Miowi, at iyon ay magbibigay sa kawawang babae ng isang uri ng closure. Pumayag siyang gawin ang misyon at pagkatapos ay inihatid siya ni Lucy sa labas. Pagbukas pa lang nila ng pinto, nakita nila si Miowi na bumalik mula sa grocery shopping kasama ang isang katulong. Nagiging awkward ang mga bagay sa pagitan nila ni Beryl, pero sabi niya na mukhang inaalagaan siya ni Lucy. Nagalit si Miowi dito at nagtanong kung bakit naging mabait sila sa kanya ngayong siya ay isang kriminal ilang araw lang ang nakalipas. Tinanong niya kung bakit sila nag-aalala tungkol sa kanya, at napagtanto ni Beryl na nalilito lang siya sa mga biglaang pagbabago sa kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito dahil bata pa lang siya, at tungkulin ng mga matatanda na alagaan ang mga bata. Sinabi niya sa kanya na tanggapin ang kabaitan ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil hindi nila siya sasaktan or sasamantalahin, ngunit nahihirapan si Miowi na tanggapin ito. Sinabi sa kanya ni Beryl na kung masama ang pakiramdam niya tungkol sa pagtanggap ng mga bagay, maaari niyang bayaran siya sa pamamagitan ng pagbili sa kanya ng hapunan kapag siya ay lumaki. Pilit niyang tinatapik ang ulo nito, ngunit itinulak nito ang kamay nito dahil hindi pa rin siya komportable sa ideyang mahalin siya. Nagpasya si Beryl na hayaan siyang maglaan ng oras na kailangan niya, at umalis siya sa mansyon upang maghanda para sa kanyang misyon. Nang gabing iyon, pumunta si Beryl sa lokal na sangay ng simbahan ng Sphin at nakita niya si Bishop Ribayas na nag-iimpake ng kanyang mga gamit para tumakas sa bansa. Nagpasya siyang pumasok sa simbahan at arestuhin siya kaagad, ngunit pinigilan siya ng kapitan ng bantay ng obispo. Sinubukan ni Beryl na maging sibil tungkol dito at sinabi na si Ribayas ay ipinatawag ng Night Order bukas, kaya dapat siyang manatili sa bansa, ngunit sinabi sa kanya ng kapitan ng bantay na hindi kailangang sundin ng obispo ang kanilang mga patakaran. Sa sandaling iyon, mas maraming gwardya ang dumating doon, at binigyan sila ng pahintulot ng kapitan na gumamit ng mga himala sa kanyang pag-alis. Ang tatlong gwardya ay bumunot ng kanilang mga espada at gumamit ng mahika upang mapahusay ang kanilang mga pisikal na kakayahan, ngunit walang ideya si Beryl tungkol doon dahil hindi pa niya nakita ang magic na iyon. Mabilis siyang inatake ng tatlong gwardya, at nahihirapan siyang pigilan ang kanilang mga pag-atake. Sa isang pagkakataon, napagtanto niya na kailangan niyang ibigay ang lahat kung gusto niyang manalo sa laban na ito, kaya tumigil siya sa pagpigil. Habang inaatake siya ng isang gwardya, humakbang siya sa gilid upang umiwas at pagkatapos ay inatake ang kanyang tiyan gamit ang kanyang bagong espada. Siya ay lubos na humanga sa talas nito, at pagkatapos ay ang dalawang iba pang mga gwardya ay sabay-sabay na umatake sa kanya. Biglang dumami ang mga gwardya mula sa kabilang panig at napagtanto ni Beryl na may problema siya ngayon. Sa kabutihang palad, dumating din ang backup sa kanyang tabi, at ang mga gwardya ay tinamaan ng isang magic spell na dinasarmahan sila. Si Face, ang magic swordsman, at si Coroni ay nandoon para suportahan si Beryl, at nagtanong siya, anong ginagawa nila dito? Sinabi nila sa kanya na dumaan lang sila, at sigurado siyang dahilan lang iyon. Anyway, nagpapasalamat siya sa kanilang tulong dahil tinutulungan siya ng mga ito na ibagsak ang mga kalaban. Sa sandaling iyon, inatake siya ng isang gwardya, at habang hinaharangan ni Beryl ang kanyang welga, ang pisikal na enchantment magic sa kanya ay nawala at siya ay bumagsak sa kanyang sarili. Si Beryl ay humampas pa rin sa kanya upang maging ligtas, at sa parehong oras, ang iba pang mga gwardya ay dumaranas ng katulad na kapalaran. Di nagtagal, mas maraming gwardya ang dumating na tumatakbo doon, at hiniling ng mga babae kay Beryl na hayaan silang harapin ang sitwasyon. Nagpasalamat siya sa kanila, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa simbahan kung saan naghihintay sa kanya ang bishop at ang kanyang guard captain. Habang pinagtatakpan siya ng gwardya, ginagamit ni Bishop Ribayas ang kanyang kapangyarihan upang isa-isang gisingin ang mga sawi mula sa kanilang mga kabaong. Tumayo sila at pinalibutan si Beryl, at pagkatapos ay sumama din sa kanila ang kapatid ni Miowi. Habang pinapalibutan ng mga zombie si Beryl, umalis ang bishop at ang kanyang bantay. Isinusumpa ni Beryl ang obispo, na sinasabi na ito ay kabaligtaran ng isang himala. Iniisip niya kung dapat ba siyang lumaban sa mga zombie nang biglang may isang zombie na umatake sa kanya mula sa likuran. Itinulak niya ito pabalik, ngunit hinawakan ng zombie ang kanyang mga paa habang papalapit ang iba.
Tinapos ni Beryl ang zombie, na biglang sumabog sa asul na apoy at nawala. Ngayong alam na niya ang kanilang kahinaan, madaling natapos ni Beryl ang lahat ng mga zombie, ngunit pagdating sa kapatid ni Myowi, nagsimula siyang mag-alinlangan. Pagkatapos ay nagdesisyon siya at biglang tumalikod, yumakap at humingi ng tawad sa kanya bago inatake ang kanyang ulo. Naglaho rin siya sa isang asul na apoy, at napaiyak si Beryl dahil ngayon ay hindi makukuha ni Myowi ang closure na nararapat sa kanya. Habang siya ay abala sa pagluluksa sa dalaga, dumating doon ang kapitan ng gwardya at ginamit ang pisikal na enchantment magic sa kanyang sarili. Sumugod siya kay Beryl nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong maghanda. Sa kabutihang palad, naharangan ni Beryl ang kanyang unang pag-atake, ngunit nahihirapan siyang harangan ang mga susunod dahil ang kapitan ng bantay ay mas malakas kaysa sa sinumang nakalaban niya. Biglang inatake ng guard captain ang braso niya, at napaatras si Beryl. Gayunpaman, nagpa siya siyang tuturuan niya ng leksyon ang lalaking ito na naglalaro sa buhay ng ibang tao. Nagmamadali siyang lumapit sa gwardya, iniwasan ang kanyang pag-atake, at pagkatapos ay hiniwa ang kanyang braso. Laking gulat ng kapitan ng gwardya na maaaring masugatan siya ng isang tao kahit na siya ay na-buff up, kaya nagpa siya siyang ilabas ang lahat at tusukan ang sarili ng isang magic dagger, na lalong nagpapataas ng kanyang lakas. Naglunsad siya ng walang awa na pag-atake kay Beryl, na nagdudulot ng malaking pinsala dahil hindi niya maharangan ang lahat ng pag-atake. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya pumapayag na umatras, at pinapakalma niya ang sarili habang hinihintay ang guard captain na muling atakihin siya. Habang ginagawa iyon ng gwardya, lumalapit si Beryl, bahagya niyang iniiwasan ang kanyang espada, at pagkatapos ay inatake ang kanyang braso mula sa likuran. Tumalikod ang guard captain, ngunit ginamit ni Beryl ang kanyang galaw laban sa kanya at inatake ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa, dumudugo ng husto, ngunit pagkatapos ay bumangon muli at inatake muli si Beryl. Gayunpaman, ang pagtulak sa kanyang limitasyon ay naging kakilakilabot para sa kapitan ng gwardya dahil ang kanyang katawan ay biglang nagsimulang dumudugo sa kabuuan. Patuloy pa rin siyang sumusulong na parang baliw, na kung kailangan niyang isakripisyo ang sarili para sa isang himala, gagawin niya ito. Itinaas niya ang kanyang espada sa huling pagkakataon, ngunit hindi man lang niya ito maiindayog pababa at bumagsak sa lupa. Si Beryl ay ganap na natulala dito at tinanong niya ang kapitan ng gwardya kung bakit siya gumawa ng ganoong aksyon. Tumugon lang siya na hindi maintindihan ni Beryl at pagkatapos ay pinindot niya ang 0 na marka ng HP, sa wakas ay nasawi. Naglalakad si Beryl sa labas ng simbahan pagkatapos iyon at nalaman na naaresto na nina Coroni at Face ang obispo. Pinasalamatan niya sila sa kanilang tulong at pagkatapos ay bumaling kay Ribayas, na sinasabi sa kanya na babayaran niya ang kanyang hindi banal na mga aksyon. Gayunpaman, hindi binibigyang pansin ni Ribayas ang tungkol dito, at ipinahayag niya na ang kaharian ng Sphin ay tiyak na mapapahamak hanggang sa makakuha ng higit na kapangyarihan ang simbahan. Bilang isang mananampalataya ng kanilang Diyos, tungkulin niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang magbukas ng higit pang mga himala. Napatulala si Beryl sa kalokohan ng matandang lalaki, ngunit opisyal na natapos ang kanyang misyon. Kinabukasan, iniulat niya ang lahat kay Lucy, na pinupuri siya, ngunit nanlulumo pa rin siya na hindi niya natulungan si Myowi. Sinabihan siya ni Lucy na sundan siya sa halip na human girl dahil naghanda siya ng magandang gantimpala para sa pagkumpleto ng kanyang misyon. Dinala niya siya sa isang magandang bahay sa magandang lokasyon at sinabing makukuha niya ito bilang gantimpala. Nagulat si Beryl dito, ngunit dahil plano niyang bumili ng bahay sa lalong madaling panahon, natutuwa siyang tanggapin ito. Binuksan niya ang pinto para pumasok sa bahay, ngunit nagulat siya nang makita niya si Myowi na naglilinis ng sahig. Tinanong ni Beryl kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi ni Lucy na dito na siya titira mula ngayon. Hindi niya naiintindihan, kaya ipinaliwanag niya na si Myowi ay mag-e-enroll sa Magic Academy, ngunit kailangan niya ng pahintulot ng isang tagapag-alaga para doon, at itinalaga niya si Beryl bilang kanyang tagapag-alaga. Sinabi ni Lucy na makatuwiran lamang na manatili silang magkasama, at pagkatapos ay hiniling kay Myowi na pagkatiwalaan si Beryl dahil siya ay isang mabuting nasa hustong gulang na talagang nagmamalasakit sa kanya. Tahimik na narinig ni Myowi ang lahat at pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa kanyang harapan, sinasabing gusto niya ang silid na ito.